Noong hapon ng Pebrero 17, ngayong taon 2025, ay napagpasyahan namin ng aking mga kamag-anak na magpunta sa bayan ng Alilam dito sa lalawigan ng Ilocos Sur para sa kanilang taunang piyesta. At alam nyo ba na mayroon silang naiibang kompetisyon? Oo, itong kompetisyon na gamit ang mga bato. Pero hindi lang sila basta-basta mga bato kasi mahal ang mga batong iyan. Iyan ang tinatawag nilang the Soiseki Competition. Gamit ang mga iba't ibang hugis ng mga bato. Pero ano nga ba ang kompetisyon na iyan? Bigyan ko kayo ng background. Ang Soiseki ay isang Japanese art na ang ginagamit ay mga bato. Naturally formed ang mga iyan, hindi mo pwedeng i-alter o hindi mo pwedeng palitan ang hugis nila. Pwede mong linisin para maging mas maganda, okay. Pero hindi mo sila pwedeng sirain para pagandahin, hindi. Kung ano ang natural na form, yun na. Ang value niyan o ang halaga ng mga bato ay nakadepende sa kanilang beauty. At kung ano yung hugis ng kanilang inire-represent. Say for example, meron yung mga bato dyan na hugis bahay, mayroong hugis bungo. Yung kulay na black ay natural na kulay na yan ng bato. Hindi mo pwedeng palitan ang kulay ng mga bato. Dapat natural yan. Nagtanong ako sa isa sa mga may entry dyan at ang sabi niya ay, oo, natural daw na kulay ng mga bato yan. Kasi ang akala ko noong una pinipinturahan ng black. Hindi pala. Yun pala ang kanilang totoong kulay. Ngayon, maaari nating tanungin saan nila kinukuha yung mga batong yan. Sa mga collectors, kinukuha nila ang mga bato kahit saan-saan. Mayroon silang nakukuha sa mga bundok, sa mga gubat, mayroon silang nakukuha sa mga ilog at sa mga sapa. Depende sa kung saan nila makuha o makita yung mga bato na yan. Nililinis nila ang mga batong yan. Pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi nila pwedeng sirain at lagyan ng semento o kahit na ano-ano. Hindi. Pwede lang linisin sa magitan ng tubig. Okay na yon. Kailangan natural na hugis, natural na kulay. Inilalagay ang mga bato, 'di ba? Pansin ninyo yung mga nasa video, 'di ba? Meron silang base. 'Di ba? Ang gaganda ng mga base nila, yung pinaglagyan sa mga batong 'yan. Ang tawag diyan ay daiza at duban. Ang ganitong klaseng kompetisyon ay madalas na nakikita kasama ang mga bonsai. Oo, hindi kayo nagkamali ng dinig. Diyan mismo sa katabi ng mga batong yan ay mayroong mga bonsai. Kasi aside from Soiseki competition, mayroon ding bonsai competition. Tingnan ninyo ang mga bato, ba? Iba't ibang hugis sila. Yan, parang sa isang isla. Underground river. Iba't iba silang hugis. Ang gaganda, mayroong maliit, mayroong malaki. Ang salitang Soiseki ay hango sa mga salitang Sansui Keiseki na sa English ay Landscape View Stone or Landscape Scenery Stone. Originally, ang Soiseki ay nanggaling sa China. Pero noong 6th century AD, yung mga emisaryo na galing sa Japan ay nagdala sila ng bato sa Japan at inadapt naman ito ng mga Hapon. Dahil sa pag-adapt nila ng art na yan ay sa kanila na napunta yung credit, hindi na sa China. Kaya yung Soiseki ay salitang Hapon. Tingnan ninyo, napakagaganda. Mayroon kaming nakausap ng mga collectors at ang sabi ay talagang pinupuntahan nila yung mga ilog. Nagdidevote sila ng napakaraming oras para maghanap ng mga bato na iba't ibang hugis at mayroong ibig sabihin para sa kanila. Nilalagyan nila ng magandang base para mas lalong ma-enhance yung beauty ng mga bato.
And mind to tell you, yung isang kolektor dyan ay mayroong mahigit 20 bato na entry para sa competition na yan. Napakagaganda. Huwag mo nang tanungin yung kung magkano ang presyo. Dahil baka sabihin mo bato lang yan, pero hindi. Napakamahal po ng mga iyan. Ang ilan sa mga bato na naka-display dyan ay kumbaga mga multi-awarded na. Panoorin po ninyo yung the rest of the video at makikita ninyo, sana'y ma-appreciate ninyo yung iba't ibang hugis ng mga bato. Yung mga nakatayo pong yan ay mga collectors na may mga entry dyan sa competition na yan. Napakarami po, iba't ibang hugis, iba't ibang laki, iba't ibang kulay. Napakaganda. Kung isa-isahin natin, mayroon silang parang nire-represent na hugis. Mayroong parang mother and child, mayroong parang bahay, mayroong parang underground cave. Basta, napakaganda ng mga batong yan. Nung first time kong makita ang mga yan sa mga naunang fiesta ng bayan ng Alilam, ay pinagkatawanan ko, ano ba naman yan, pati mga bato mayroon na ang contest. Yun ang sinasabi ko noon. Pero nung pinasyalan ko yung mga nakadisplay dyan ng mga bato noon, that was 2024 nung una akong nagpunta dyan para sa kanilang fiesta, ay na-amaze talaga ako dahil hindi lang pala talaga basta bato ang nilalagay dyan. Napakaganda ng mga hugis nila, napakaganda ng mga kulay, yung mga sizes, basta hindi lang basta-basta talagang maganda. Pati yung mga base nila, iba't ibang design, hindi mo pwedeng sabihin na para bang basta-basta lang. Hindi basta-basta lang mga yan. Napakaganda talaga. Meron pa akong narinig, sinasabi niya, at least sa mga bato, hindi mahal ang maintenance. Magpagawa ka lang ng base, ay polish mo yung bato, linisin mo yung bato, i-arrange mo kung ano yung magandang pwesto, ganon, ay okay na. Hindi katulad ng bonsai na mahal ang maintenance. Ang pagkuha pala ng mga batong yan ay hindi lang kung saan-saan, dahil mahirap din pala ang paghanap ng mga batong ganyan. Kung hindi mo talaga ma-appreciate ang mga bato, ay mahihirapan ka talagang maghanap. At kapag hindi maganda yung pag-iisip mo sa pag-appreciate niyan as an art, ay maaring sabihin mo na yung mga batong nakikita mo ay parang wala lang. While in fact, napakaganda pala at mayroon itong nirepresent tulad niya, no? Pakaganda ng design. Yan, parang bungo. Natural na natural yan, hindi yan ginawa. Hindi yan semento, hindi. Talagang bato as in. O, diba, napakaganda? This is my second time na makakita ng mga ganyan and somehow na-appreciate ko yung kagandahan ng mga bato. Maganda palang mga batong ganyan kapag naayos, di ba? Meron silang kinukuha mula sa Amburayan River. May tinanong pala ako dyan na isang, siguro may entry siya dyan. Tinanong ko kung saan sila nakakakuha ng mga ganyang mga bato. Sabi niya, based on colors, meron silang nakuha sa Amburayan River. Mayroon siyang itinuro sa akin noon. Yan, sa Amburayan yan, mga ganyan. Pero ako naman, since it's my second time na palang na makakita ng mga ganyan, ay hindi ko ma-distinguish kung saang lugar nanggaling ang mga batong ganyan. May mula sa Amburayan River, may mula sa Alilam, sa ilog ng Alilam, basta yung mga lugar na mga ilog na maraming bato, doon sila naghahanap ng mga batong magaganda. The next time mag-fiesta ang bayan ng Alilam ay pwede po kayong magpunta and you will appreciate Soiseki more.
Kasi iba talaga yung napapanood lang natin dito sa video kaysa doon sa mismong makikita mo, mahahawakan mo yung mga bato, personal mo na makikita at ma-appreciate ang kagandahan ng mga bato. Malay mo, darating ang panahon, isa ka na rin sa mga mag-e-entry dyan sa Soiseki competition. Maraming salamat.